itatanong sa'yo. Tama yung sinabi kanina, hindi yung diploma mo ang hanapin ko. Hindi yung mga achievements natin. Itatanong sa'yo ni Lord, ano nagawa mo sa akin? Ganyan lang. So, mapalad ka kung may alam ang script mo. Di ba? Kanina po ay bumiyahan ko sa tricycle. Yung init galing sa alcohol. So, hindi na po mababa ang init. Pataas ng pataas yung katingin mo sa init. So, dyan pa lang sa init, ang laking kalaban na yan. Lalo kung sa labas ka nagtatrabaho. So, pero salamat sa Diyos dahil malilim dito. Ngayong gabi po ay meron pong ang Panginoon. Kasi tulad ng sabi ni Jackie, marami kasi kami plano. Baka sa mga susunod ng mga panahon ay lagi tayong humahayo. Amen. Kaya meron ditong paalala ang propeta. Kasi baka may araw na mapunta si pastor sa Canada. Hello. Mapunta sa Spain. Kaya kung mapunta si pastor doon, kailangan ang church na ayos. Amen. So, kayo po gabi ay yan. Ito po ang warning ng propeta. Sabi niya, para kasi naranasan na po namin ito sa nasa kami. May mga pastor na kasama natin sa minsan. Pero, division ang ginawa. Okay? So, sana hindi na ito maulit. Ayan, alam ng mga kapatid na nangyari noon. Kasi tayo sumubra ang tiwala natin. Mahirap pala yung sobrang tiwala. So ngayon, para maiwasan natin yung mga ganun nangyari ulit, may warning ng propeta. Sabi na rito, sa practice warning, love one another. So para hindi na mangyari yun, bawat isa magmahalan. So yan ang lagi natin itanim sa ating mga isipan. Yung pagmamahalan ng pagkakaisa. Above everything, love one another. No matter what the devil tries to say. Okay, so ibig sabihin, sa mga division, sa mga kaguluhan, nandiyan si Satanas, tumatrabaho. Kaya sabi niya, ang ibulong ng Diablo, huwag natin pairalin yung magkaroon ng division. Sabi niya, now you are all one great big sweet group na. So tayo, sa totoo lang, maayos na tayo ngayon. Tama, noon na, maayos na rin. Ang ganda na una eh. Pero nagulapog dahil nga sa sumubra tiwala natin. Sabi niya, maganda na nga ngayon ang inyong samahan. Okay? But remember my warning. Ngunit sabi niya, alalahanin ninyo ang aking paalala. Okay? Satan won't let that stay that way. Ayaw ni Satanas ng church na maayos. Ang gusto ni Satanas gulo. Division. Sabi niya,
no slow. He'll shoot everything if he has to bring somebody in to make his target. So, di ba, may nakapasok na nagtiwala tayo kasi di isang-isang natin. Pero iba pala ang motibo. Amen. Ang motibo nila, hatiin ng church para mapunta sa kanila. Huwag sana mangyari. Kasi tandaan nila. Kaya hindi rin nag-prosper yung kanilang nagawain. Puro bagsak. Kasi hindi ito gawain ng pastor. Si Lord ang may-ari nito. Kaya pag ito may gumawa ng kalukuhan ito, yari sila kay Lord. So kaya na tayo pinapalalanan ngayon na yung samahan natin sino. Kaya sabi ang propeta, magmahalan kayo. Sabi niya, if he has to bring somebody in to make his target, he'll bring some critic or unbeliever in and sit him down and cause him to fellowship with you. O yun, ganyan. So may mga papasok na, no? Huwag tayong basta-basta magtitiwala. Okay? Sapat na yung nangyari noon. Sabi niya, they will shoot that guy with some kind of poison stuff, and they'll start through the church with him. Don't you take sides with him. Sino man yun kasi, alam niyo si Satan, mga utak niya. Nakita niyo yung mga ilihim dyan, nakanitay. Pandarayan nila yun, para maangkano nila tao. Si Lord, sabi ng Isaiah, walang makikitang kagandahan. Sila, puro nakanitay, white dress. Ang akin nila yun kasi beauty ang ginagamit ni Satan. Tayo yun. Si Lord, simply, wala kang makikita na ganda ang sabi niya sa lahat. Sabi niya, don't you take sides with him. Don't you have nothing to do with anything else. You stay right, loving, and sweet, and kind to one another. Basta yun tayo. Huwag natin babaguhin yung ating pagtitindihan. Kung meron darating na mga ang trabaho ay magsira, alam niyo na yun. Okay? Okay, so yan. Don't you have nothing to do with anything else. You stay right, loving and sweet, and kind to one another. Pray for that man. Ipanalangin ka natin yung tao yun. That he'll be saved too. Or that woman, or ever who it is. Just pray for them. Ay po ang yung mga, kilala nyo yun. Yung mga pumasok dito sa atin, tinanggap naman natin kasi parehong isa. Di po kaya po na sinabi ni Lord na ang pandarayang gagawin ni Satanas, gahib na lang. Ako pa na sa tunay na pera at begging, hindi mo halata. Amen. So, tayo ang pag-ingat ngayon. Okay? And speak one with another. And stay with your pastor. Naglagay si Lord na nag-aalaga sa inyo, manatili kayo. He's the shepherd, and you give him respect. He leads you through and causes ordained of God to do so. Hindi naman ako may naglagay sa sarili ko dito. Pero, nakikita niyo naman, self-mantra. Hindi ako dito, boss. So, nalagay lang ako nilo dito para galing kayo sa kaligtasan. Yan lang po ang ating motibo. Bible principles, Hebrews chapter 7. We have a custom here. So doon po ito sa church ng propeta. Yung kanila yung mga patakaran.
We have an order here. This church is based upon the principles of the Bible. So ang church ng propeta, nakabase sa Biblia. If there's somebody in here not doing right, and you think they are not, you go to him and talk to him. So kung meron daw ditong tao na hindi gumagawa ng tama, at iisip nyo na sila'y hindi tama, you go to him and talk to him. So pag meron daw mali, halimbawa, may dumating dito na, siyempre, lalo kong baguhan yun. Hindi niya alam ang patakaran ng church, o sa akin. Okay? At kung sakaling membro naman, kausapin pa rin. Sabi niya, if you can reconcile him, then take some brother with you, one or two more. So yun po ang ating ginagawa dito. Pag mayroong problema sa church, mayroong hindi lamang si pastor ang nakaharap. Mayroong mga taong nakakapaginig. So yun po ang patakaran sa church. Take some brother with you, one or two more. One or two or more. Okay. If he won't be reconciled, pag ayaw niya makipag-ayos, kinausap na, ayaw makipag-ayos, then take it to the church. And the church will dismiss him. So kaya doon sa lugar ng propeta, nagtatanggal pala sila doon ng linggo. Pag hindi nakikipag, ayaw sumunod. And the church will dismiss him, have no more fellowship with him. Okay, yung ating mga kasama sa ating Manila, meron doon silang kasama na scam na ginagawa. Dinis fellowship eh. Hindi na sila nakikisama. Kasi hindi po magandang kasama ang mga ganong klaseng tao. Sabi niya, have no more fellowship with him. And Jesus said, biblically, whatever you lose on earth, I lose in heaven. So kung sino ang tanggalin niyo sa lupa, tatanggalin mo sa tingnan yung masakit. Ibig sabihin, pag dito hindi ka nagpipili, pag tinanggal ka rito, si Lord, tanggal ka rito. Okay, hindi ko po yan yung saya. Bible principles is sabi rito. That's the reason you have so much troubles. Bakit? Because you don't follow the Bible principles. Kaya may mga namang problema, dahil hindi sila sumusunod sa prinsipyo ng Biblia. If somebody in the church is causing disturbance, nakasaway po ito, or something going wrong, it's not your duty to go talk about that man or that woman. Kung meron na dyan yung mga pasaway, hindi nyo trabahong pag-usapan yung tao. Ano gagawin, Pastor? Sabi ito, it's your duty to go to that man or woman and tell him his error. Dapat palang gawin. Huwag siyang pag-usapan, kundi pagsabihan yung mali niya. Okay, so yan po ang ating ginagawa dito. Pag may mali, sinasakto natin yung mali. At lalo na dito sa pulpito, kasi ito po yung correction lugar. Sabi lang, and if he won't hear you, take some other one with you. He won't hear that. Then, the church loses him. Jesus said, what you lose on earth, I will lose in heaven. What you bind on earth, I bind in heaven. That's the power of the church. So kung hindi siya makikinig,
Ha? Sabi niya, magsama ka ng isa, dalawa, o higit. At hindi pa rin siya makikinig. Then, pakakawalan na siya ng iglesia. At sinabi ni Jesus, ano man ang pakawalan niyo sa lupa, pakakawalan sa langit. Ano man ang talian niyo sa lupa, tatalian sa langit. So, ibig sabihin, sumusunod lang si Lord sa kung ano ang magiging desisyon dito sa church. So, halimbawa, yung desisyon ni Pastor, desisyon ni Lord yun. At siyempre, ibabase natin sa Bible yung desisyon. Para hindi tayo managot. Amen. 1 Corinthians 5:9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicator. So ano po ang sabi niya? Sinusulatan ko kayo, okay, sabi niya, na huwag kayong makisama sa mga ngalo niya. So kaya ito panganganak, fornication, pakiapig. Kinusulatan ka kayo, kung kayo, huwag kayo makikisama sa mga mapakiapig. Yet, not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters. For them, must ye needs go out of the world. So, may mga binanggit pa siya rito bukod sa mapakiapig, mga covetous, ano yung covetous? Inaangkin mo yung hindi sa'yo. At maraming ganun. Yung hindi kanya, pinukuha niya. Marami na sa ibang church siguro, yung para kay Lord, pinukuha niya. Ang Bible po may sabi kung kayo magkikisama sila ng tao. Mahigpit sila doon, ano? Ha? Dito, may mga hindi nag-iika po ng tama. Saan pa rin natin, ano? Pero sila, sa panahon nila Pablo, tinatanggal nila yan. Ha? Ano yung extortioner? Ganon din yun. Ha? Idolaters. Ano yung idolaters? Yung araw ng Panginoon, kinukuha mo idolater ko yun. Ha? Hindi lang mo yung rebulto. For them, must means go out of the world. But now I have written unto you not to keep company. Ayan. So, ngayon na niya, ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong mag-isama. Saan? In any man that is both a brother, be a fornicator. Sinasabi niya kapatid. Pero mapakiapig naman. Or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such ang one know not to eat. Ni makisalo kayo niya sa mga ganyang klaseng tao, huwag kayong makikisalo. Ay, fix it. Ano kaya gawin natin dito? May matira pa kaya? Kung gawin natin dito. Pero sinapagod yan. Ginawa nila ito. So, ibig sabihin, talaga, kung susunod tayo sa Bible, malinis. Dahil wala namang pupunta doon ng marumi. At ang malinis, sumusunod yan sa kung anong patakal ng Bible. Bible principle. Nakabase sa Biblia, hindi sa kakanta ng tao. Kaya mga lasingero, tayo kasama dyan. Huwag kayong huwag na kayong makisalo. Kahit tayo, salo-salo lang, ilang pang linggo. Wala naman siguro dito. No? Pero, nakita niyo ba ang Bible, may pit? Wala pa ako sa kalinggi nitong pit nila. Ato, malaya pa. Di ba? Sila nun ba yan? Pinusulatan niyo. Huwag kayong makikisama. Dito mo yan. Parang yung nagkukulmari lang mga Kristiyano yan. Sabi na. Mapakiapin.
potatoes, idolatry, okay? Raider, drunkard, huwag na kayo mag-isa dyan. Amen. 1 Corinthians 5:12. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within. So, hindi niya po ang mag-judge sa labas. Ibig sabihin, wala tayong karapatan sa mga taga-labas na i-judge. Sabi rito, do not ye judge them that are within. So dito ang i-judge natin. Kaya nga, ang ginagawa nila noon, talagang tinatanggal nila yung mga dapat tanggalin. So may sila noon. But then, that are without, God judged. So ang Diyos ang hahatol sa nasa loob. Therefore, put away from among yourselves that wicked person. So yung mga masamang tao, alisin nyo yan dyan sa inyo. Bali, wala naman dito masama sa atin. Pero sabi ng Bible dito, put away from among yourselves that wicked person. 1 Corinthians 12:28. And God had sent some in the church, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversities of tongue. So ang Panginoon daw naglagay sa iglesia, una, apostol, pangalawa, propeta, pangatlo, mga guro, after that sabi niya, himala, mga kaloob ng pagpapagaling, helps, governments, at iba't ibang tama sabi. Now the father had to find the man, the right kind of a tutor. So ang Diyos daw, kailangan makahanap ng isang tamang tutor, teacher. So ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng teacher. Dito sa church, hindi po tayo dito nagtuturo nang wala namang kaloob sa atin ng Panginoon. Okay, nagpasalamat tayo sa Panginoon dahil bukod sa pagiging pastor, marunong din ako magturo. So meron din akong gift na teaching. And that's a beautiful type of the church. That when we become sons of God, ano po ito? Yung binigyan ni Lord ng tutor. Napakaganda kanya tipo sa iglesia. Yung may tutor ka. That when we become sons of God, born into the kingdom of God, the Father sent to us the best tutor, Simeon, that he could find the Holy Spirit. Pero, alam ka naman ng Holy Spirit na magtulong sa inyo dito. Oh. Ang Holy Spirit nagtuturo sa pamamagitan ng tao. Okay? Kaya ano siya ng five-fold ministry. Kung hindi pa na kailangan ng tao, dapat siya kumirang ng five. Okay. At kasama doon yung guro, teacher, tutor. Okay. Sino itong the best tutor? The Holy Spirit. Now, He never sent us an archbishop. Hindi siya nag-utos ng bishop. Ano pa? He never sent us an archbishop to be our tutor, or general overseer, or a district man. There's where we made our mistake. Ay, ano nangyari sa mga Bible school yan? Ano ba revelation dyan sa Bible school? Wala pong bagong revelation. The church is governed by the Holy Spirit. That's God's government
for His church. So tayo, wala tayo dito mga programa ng tao. Ang programa natin, sumusunod lang tayo sa kung ano ang ating propeta, sinusundan lang natin. Dahil siya yung ating matay. Ephesians 4:11. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Bakit pinili niya itong lima? Fivefold ministry. For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Bakit daw ito? Bakit may apostol, may propeta, may evangelista, pastor at guro? Kasi sabi ni Lord, be perfect, for I am perfect. So, itong limang ito, mag-be perfect. Okay. Sa rito, una apostol. Bakit apostol ang inuna rito? Sila po yung mga church planter. Sila yung pumupunta sa isang bayan na walang Kristiyano. Hahayo sila doon. Hahanap sila doon ng mga tao kung masisira. At kapag meron ng mga tao doon nakukumbinsi, sabi rito, magpapadala ng propeta. At magsasalita siya doon mga prophetic. Okay? Na ganito ang mangyayari sa ganito mga panahon. Okay? Then, ipapadala niya ang evangelist. Siya na doon ang mga araw magsisigaw na doon. Ang pag meron ng mga taong tumanggap, maglalagay sila ng pastor. At doon sa loob ng pastor, may magtuturo. Para ano sabi rito? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, bakit? Kasi sabi po doon sa Matthew 28, 19, humayo kayo, gawin yung alagad. Turuan nyo sila sumunod. So, ang dulo sabi niya, asama niya po hanggang sa natapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, ang pagtuturo, hanggat hindi natatapos ang sanlibutan, may magtuturo diyan. Hindi po yung tinuruan ka ngayon, bukas wala na. So, kaya na tayo dumadalo sa church regularly. Kasi, marami kasi ang aral na tulad natin. Ang dami pa natin hindi naririnig. Amen. Amen. For the edifying, para ang church ay lumago. Hindi lumago sa quantity. Quality. Quality Christian. Amen. Quality na ba tayo? Kasi wala rin halagay quantity. Marami, wala namang mga silbi. Mabuti na kung halimbawa mga 20 lang, pero puro naman palaban. Hindi siya gira. Ibig sabihin, talagang umakas na kayo sa tanas. 4:13. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ayun, stature of a perfect man. Na ang layunin kung bakit ang for ministry ay inelect Lord upang humantong tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at sa kaalaman patungkol sa anak ng Diyos, patungkol sa pagiging perfectong tao ayon sa sukat ng pagiging kabuuan ni Kristo. Amen. That we henceforth
be no more children yun. Doon na natin makikita ang isang na-edify, na perfect sa pamamagitan ng fivefold ministry. Ano ang magiging mangyayari? Hindi na tayo katulad ng bata na madaling matisod. Kumbaga sa bangka. Kung saan pinapantad ng hangin. Walang timon. Ha? Okay, so sabi nga, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. So hindi tayo madadaya. So dito, kaya na mapagal tayo lagi. Dahil naturuan tayo. Kumbaga, nasanay na tayo sa tamang pera, sa totoong pera. Kaya, pag nilatagan tayo ng fake na pera dyan, alam natin na fake. At tayo, dahil nasanay tayo sa tamang mensahe, kahit anong marinig natin, hindi na tayo maluluko. Ngayon, kung naloko ka, ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Baka mamaya, may narinig ka, mas pinaniwalaan mo yung narinig mo sa labas, na minsan mo lang narinig, naniwala ka na, nalimutan mo na yung aral ito. Napakahilang klaseng pananampalataya yung naagaw ka pa. Nang samantalang yung ating mga pinag-aaralan dito, solid. And carried about with every wind of doctrine, by a slave of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, hindi na po tayo magdalaya. 15. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head. Sino yun? Even Christ. From whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, making increase of the body unto the edify. So, ang layunin pa ng talaga nito, kumbaga sa isang katawan. Ano po ang silbi ng katawan na uugod-ugod, pipilay-pilay, walang lakas. Kasi hindi siya na-equip, hindi siya na-exercise. So dito, ang layunin doon, fivefold ministry, i-equip tayo hanggang sa makarating tayo doon sa isang stature of a perfect man. Na hindi na tayo natitisyon. Amen? Maganda yung testimony kanina na sabi ng isang testimony. Kahit ako tinatamaan, ayun. Kahit tinatamaan ka, okay lang. Kasi alam niya, kinukorek. Yan po, totoo po, Pito. Kinukorek po tayo dito. Bakit sa palagay niyo ba? Ang mensahe ito, hindi ito para sa akin. Ano? Para sa lahat po ito. Okay? Bakit? Kasi lahat tayo, kailangan makarating tayo doon sa perfection. May mga pagkukunan din tayo. Ako may pagkukunan din ako. Pero, dahil sa mga narinig ko at itinuturo ko, natuturuan ako. Sabi nito, of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So, nakita niyo ba ang layunin ng mensahe ng fivefold ministry? Iayos talaga tayo. Okay. Authority given to the church. Matthew 18, verse 18. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Matindi mo ang power ng church. Kumbaga, nagdidepende si Lord sa atin sa kung ano ang gusto. Desisyonin natin. Ito po ay lagi ko ito ginagamit sa healing. Sa healing, parang ganito ang nakikita kong larawan. Pag
tinalian, hindi naman natin kaya talian sa Satanas. Pero dahil meron tayong authority na binigay ni Lord, sabihin mo lang, Satanas, tinatalian kita sa pangalan ni Jesus. Ang mga anghel ang tumatalig dyan. Kaya hindi makakilos ang mga demonyo. Pero ang sinasabi mo lang, tinatalian kita sa pangalan na makatalian mo ba Espiritu? Pero meron tayong authority na pag naririnig yan ng mga anghel, silang tagtatalig ni Satanas. Pag pinalayas mo ang sakit, yung mga anghel na nakapaligid. O bakit nangyari? Kasi sabi rito, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Napakagala po yung prayer meeting. Sabi kasi ni Lord dito, kung meron man dyan dalawa sa inyo na nagkasundo, nagkaisa sa panalangin, dalawa o tatlo. Sabi niya, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. So ang Diyos, ang prayer po ng dalawa na nagkakasundo, malakas po yun. Yung nag-iisa, minsan malakas na. Hindi nga kung dalawa kayo. Amen. Pero sabihin dito, united prayer. Ito tayo sa previous week. Sorry. 2 Corinthians 10:8. For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, and not for your destruction, I should not be ashamed. So, doon po sa isang pagtuturo po sa healing and miracle. Ito po kasi, itong sinasabi ni Paulo dito, hindi ito para ipagyabang. Naalala ko po yung isang, napapanood namin ni Jackie sa TV. Pag mayroong gumagaling sa prayer niya, pinalalabas na siya nagpagaling. At yung huling napanood ko yun sa TV, ang panahon yun na ang daming nakidnap ang Abu Sayyaf sa Sipatan ba yun? Sa Malaysia. Hindi sa Sipatan kinuha yung mga foreigner eh. Dinala sa Mindanao. Ngayon na nakipag sa kanila, si Ruben Butilla. Ngayon, yung mga bihag, nakialam naman itong yung Jewish na ito. Pupunta na kami sa Mindanao. Pag nalaman ng mga Abu Sayyaf na yan, na dumating ako, manginginig sa takot ng mga yan. Pumunta sila. Ayun pala na pinanunod sila sa TV. Minomonitor sila kung dumating na sa Mindanao. At dating sa Mindanao, inignap sila. Ayun, siya ang nanginig sa takot. Hanggang sa, nung bayad sila ng malaki, wala na. Lupasay ang katawan niya. Pinatake doon sa dulo. So, hindi ito dapat ipagyaman. Dito, pag malaki mo si Lord, wala na talaga tayong mga luma dito. Amen. Si Lord, ang nagpapagaling, wala tayong alam. So ito, sabi niya, which the Lord had given us for edification and not for your destruction. So, para sa ikatapundag ng church, itong power. Hindi ito para ipagyabang. Psalms 145.
The Lord is nigh unto all them that call upon Him. To all that call upon Him ito. Nasaan daw si Lord? Si Lord nandyan sa malapit. Doon sa mga malapit na tumatawag sa Kanya. Doon sa mga tumatawag sa Kanya na totoo. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. So, kita niyo? So, tayo, kasi ang naglalagay din naman ng desire sa ating fulfill. Ipufulfill ni Lord yun. Sabi ng Bible. Yung desire na yun, kasi pag Kristiyano ka, hindi ka mag-desire paglaman. O, halimbawa, pag-aasawa. Isabi naman ni Lord, bibigyan ko kayo ng katuwang. I-pray mo. O, di ba? So, niya, He will fulfill the desire of them that fear Him. Kumita ka sa Diyos. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love Him. But all the wicked will He destroy. Kung saan ka rito? Sabi niya, pinipreserve ni Lord lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Pero, yung masasama, sisirain niya. Wawasakin. Dito na tayo sa magmahal kay Lord. Para i-preserve. Ano yung ibig sabihin? I-preserve. Ito makatagal pa natin buhay. Habang hindi pa talaga tayo kinukuha ni Lord na kasi si Lord naman alam niya ang timing. Ang timing ni Lord, hindi ka na talaga magagamit. Kaya maganda yung ni Brother Francis na sinabi niya, yung script. Kasi ano naman ang silbi mo sa church, hindi ka naman nagagamit, dapat sa iyo, umalis na. Ano? Ang alam mo kiniba. Hindi. Bumiyangin ka na. Ibubog na kita. Ano? Oh. So, maganda yung nakita mo rin na meron ka palang papel na gagampanan. So, yan ang i-check natin. Ano pa yung papel ko dito? Para pagharap mo kay Lord, hindi ka kakamot sa Lord. Amen. So, sabi na, the Lord. God's program. And then from that germ, it begins to multiply cells and everything after its kind. A germ from the dog will bring forth dog. From a bird, a human. If nothing interrupts that. God's program, nothing interrupting. It will bring forth a perfect, normal child. And it will grow to a perfect, normal adult. If nothing interrupts it. But when something interrupts it, then it's bound to be the evil that interrupts that program. Naalala niyo ba si Pedro? Nung sabihin ni Lord na mamamatay siya sa iuusigi, sabi ni Pedro, huwag mangyari Lord. Lumayas ka sa tanas, dito ka sa likod ko sa tanas. So kung may mga plano si Lord, hadlang ka, si Satanas yun. Amen. Amen. So dito sa ating church, kay Lord dito, ano man ang programa ni Lord dito, huwag tayo maging hadlang. Amen. Ay, Pastor, hindi ako hadlang. Sa salita, maaaring hindi ka hadlang. Pero kung hindi ka sumusuporta sa church, isa kang hadlang. Dahil kung hindi ka hadlang, huwag tayo mong sumuporta sa church. Kaya hindi makaabot ang church kasi ganun ang marami.
Hadlang po yan ang programa na yun. Kaya dito, katulad niya, halimbawa, sabi niya rito, ang aso, nagmumultiply yan, ha? Yung German aso, magbubunga ng aso. Yung ibon, bunga ng ibon. Tako. If nothing interrupts that. God's program, nothing interrupts it. It will bring forth a perfect normal child, and it will grow to perfect normal adult if nothing interrupts it. But when something interrupts it, then it's bound to be the evil. Evil that interrupts God's program. So wag sana tayo maging hadlang. Kung ano ang may tutulong natin sa programa ng Diyos. Total. Tama yung sinabi ni Pastor kung sa Otanita. Ano pa ba pinagsisikapan natin mag-video na rin? Ano? Matapos nito mundo. Di kami, kung ano meron na, gamitin mo na kayo dyan. So kung tama ang programa ng Diyos. Hindi yung pinanunood lang natin yung mga yun. Amen. Meron tayo dito. Nakita niyo ba ito? Ito. 5 years na yata na hindi ko nakita na nagkaroon na naman. Para po sa pagtayo sana yun. Pero okay lang. So sana hindi tayo interruptor. Kundi tayo sumusuporta sa programa ng Diyos. Okay, last. Brother, sister, the church ought to get in God's program. So kailangan natin makapasok sa programa ng Diyos. Then, the church will move all right. So kung tayo daw lahat ay sumang-ayon sa programa ng Diyos, makakatilos tayo ng maayos. Just like suppers and diners and so forth to appropriate money. That's not God's way of doing it. So kasi may mga churches na katulad po nung nakita ko sa Facebook. Church banda dyan. Tinatawagan niya yung mga viewers. Nagpapagawa sila ng church sa pamamagitan ng paraan niya. Hindi ganyan ang paraan niya. Ayan ang paraan ng Diyos. So, that's not God's way of doing it. Pay your tithes. That's what God wants you to do. Hindi tayo mamamalibos. Sa church, ikaw mismo ang susuporta dito. Hindi mangilig tayo sa lahat. Hindi natin gawin yan. Na gagawa tayo ng mga paraan. Yung iba, gagawa ng mga bingo para mag-income. Hindi natin gawa yan. Ang sabi ng Biblia, pay your tithes. Sapagkat nakita ko ng propeta na pagdating sa pera, marami ang bagsak. Nakita yun ng propeta. Okay, gumagawa din sila. Pero pagdating na dito, marami ang bagsak. Kaya sabi ng propeta, pay your tithes. Bakit hindi ginamit ng propeta give? Pay ang ginamit niyo mo. Bayaran nyo. Ibig sabihin, utang mo pala yan kay Lord. Hindi sinabing give your tithes. Bayaran mo. Kasi, hindi ka naman niya hahanapan kung hindi binigay sa iyo. Napunta sa kamay mo, ba't ayaw mo nang ibigay yung kay Lord? Pag nanakaw po yan. Meron mo si Lord, naging biktima mo sa pagnanakaw mo. Sabi ng propeta, pay your tithes.
Amen. That's what God wants you to do. Just stick in God's program. And He'll bless the giver and so forth. He promises. Pag giver ka, pag nagbabayad ka ng tithes mo, pagpapalain ka. Amen. Kaysa pag nanakawan mo siya, hindi kayo pagpapalain. Kaya yung mga bukas ng kamay, tandaan niyo po yun. Pag bukas ng kamay mo, para kay Lord, yan ang binibigis niyo. So yan po ang mensahe ngayon. God's program, Bible principle. Amen. So kaya nawa ay meron po tayong tulog. Okay? Tayo po